Inamin nitong si Reynang Batak na sinabihan pala siya ng TNT tungkol dun sa trade na mangyayari sana kung saan ipapalit siya dito sa Titan Ultra kapalit ni Joshua Monson. Sinabi ni ng Batak pagkatapos nung manalo sila kontra sa Macau Giant Pandas na tinawagan siya ni team manager Jojo Lastimosa at sinabi na posible nga na siya ay matrade dito sa Titan Ultra. Hindi nga natuloy yung trade dahil hiniling ng Titan Ultra na isama ang big man na si Henry Galinato doon sa trade at hindi pumayag ang tropa. Pero ayon dito kay Ray, okay lang sa kanya yon dahil kasama siyempre sa buhay ng basketball player ang posibilidad na matrade ka. Kaya okay lang sa kanya at maganda naman daw yung naging resulta. Gumanda yung laro nitong si Ray ng Batak at sinabi niya na para itong wake up call sa kanya. So isa pa nating masasabi dito na yung posibilidad na matrade si Ray ng Batak sa tingin ko hindi pa yan natatapos dahil syempre may posibilidad pa rin na baka ito yung matrade ulit at mapunta naman sa ibang koponan. At yan ngayon yung titignan natin mabuti dito sa TNT kung ititrade nga nila itong si Ray ng Batak eventually. At least parang itong si Ray okay lang sa kanya kung matrade siya. Basta sabi nga nila kasama yan sa buhay ng player. Itong pag-trade kay Joshua Monson, clearly mataas yung hinihingi nitong Titan Ultra. Gusto nila si Nambatak at si Galinato ang kapalit. Kaya sa tingin ko mukhang kinakailangan ng TNT kung talagang gusto nilang makuha to si Monson. Kinakailangan dagdagan din siguro nila yung kanilang offer o kaya ibahin. Kung ayaw ni Coach Chot Reyes na ibigay si Henry Galinato, pwede siguro na magbigay siya ng ibang options. Baka ito si Kim Auri nang idagdag niya o isang second round pick para sa wakas ay pumayag na itong Titan Ultra. Total itong si Ray ng Batak mukhang okay lang sa kanya yung ganitong mga aksyon. Maganda ang pinakita ng bagong import ng Barangay Ginebra na si Riley Grigsby, 42 points at 13 rebounds pero walang local support dahil siya lang ang naka-double figures doon sa buong Ginebra kagabi. 1 point lang si Japet at 0 itong si Stephen Holt. Medyo kita natin nangangalawang pa itong Barangay Ginebra pero in fairness talaga, bigyan natin ng kredito itong Phoenix. Maganda yung nilaro nila mula umpisa. At kitang-kita natin tinatakbuhan ng Phoenix itong Barangay Ginebra. Although nung bandang huli, kamutik na makahabol itong Barangay Ginebra, no? Yun nga lang, na-eject itong si Coach Timcon dahil hindi niya nagustuhan yung mga tawag na tungkol sa kanya. Tungkol sa mga Ginebra na sa tingin niya hindi pumapawar o hindi pantay para dito sa Gene Kings. Kaya nga ngayon, mukhang yan ang naging sinabi mismo naman ni Coach Timcon na bukod sa mga tawag ng mga referee, hindi rin maganda nilaro overall ng Ginebra. Nakita naman natin nga, kaya nung nabanggit ko, si Riley Grigsby lang ang umiskor at bumuhat dito sa Ginebra. Walang ibang player na nakatulong dito sa Ginebra. Walang ibang naka-double figures at yan ang nakasama para dito sa Gene Kings. Kaya nga ngayon, mukhang iyan yung titignan natin kung ano ang gagawin itong Barangay Ginebra para ito naman ay mapigilan. Dahil syempre kung Ginebra, gusto mo na as soon as possible, makapag-adjust ka na dahil sunod-sunod na sigurado yung mga laro ng Barangay Ginebra. At isa pa natin na kailangan i-considera, ang laking bagay nung wala si Scottie Thompson. Nakita natin na kapag si RJ Abarientos lang ang nagpo-point guard dito sa Ginebra, parang nahihirapan sila. Lalo na kung hindi pumapasok yung shooting nitong si RJ. So napaka-importante talaga nung nandiyan si Scottie Thompson. Unfortunately nga may injury itong si Scottie at hindi pa siya makapaglalaro. Kaya mukhang tignan natin kung mapapaaga yung pagbalik dito kay Scottie Thompson. Or sabi nga nila, baka mag-trade itong Barangay Ginebra para naman sila ay makakuha ng ibang point guard na magagamit. Samantala naman itong San Miguel Beermen ay masayang-masaya dito sa kanilang nilalaro so far. Pero merong mga balita na baka daw itong SMB ay gumawa ng isang trade para maka-acquire ng mataas na draft pick. Mukhang ang pinag-aaralan daw ng San Miguel ngayon ay kung kakausapin nila kung hindi man itong Titan Ultra, baka daw kausapin nila itong Terra Firma. Kasi itong Terra Firma, alam nating lahat na yung draft pick nila binigay dito sa Barangay Ginebra. At ito na yung malaki ang tsansa na maging number 1 pick. Yun nga lang, itong Terra Firma, meron pa isang draft pick na pang number 5. Nakuha nila yan pagkatapos nilang i-trade si Jordan Heading sa Converge Fiber Xers. At yung draft pick na yan, baka yan daw yung gustong kunin nitong San Miguel Beer ngayon. Baka daw maging kapalit yan si Jeron Teng. Or kung hindi man si Jeron Teng, baka daw itong si Andreas Kahilig.
So mukhang yan yung tinitingnan ngayon itong San Miguel kung kanilang matutuloy na gawin. Dahil syempre ang San Miguel alam naman natin na gusto niyang magdagdag ng mga bagong players para dito sa kanyang roster. Dahil mukhang kinakailangan daw talaga ng SMB na maging mas malakas yung kanyang lineup para naman matiyak na hindi sila magkakaroon ng problema pagdating dito sa mga susunod pa nilang laro. Dahil alam natin, itong San Miguel Beermen, medyo nahihirapan yan pag yung mga kalaban nilang teams ay tumatakbo. Dahil matanda na yung lineup ng San Miguel, aminin natin yan, no? Kaya nga mukhang kinakailangan daw ngayon itong San Miguel kumuha ng mga bagong players na magagamit talaga nila dito sa kanilang roster. Yung mga rookies para makatulong. Kaya nga yung draft pick, yan yung magiging importante para dito sa San Miguel. Tignan natin kung itutuloy talaga yan ng SMB. Dahil sa ngayon mukhang yan daw talaga yung pinupuntirya ng management. By the way, wala pang balita kung kailan makababalik itong si Coach Leo Austria. Dahil hanggang sa ngayon ay mukhang ano pa rin to, merong iniinda na sakit kaya si Coach Martin ang humahawak sa team. Mukhang may bad news na naman dito sa darating na PBA draft. Alam na natin na itong si Michael Phillips, yung supposed na number 1 draft pick, hindi sasali sa draft dahil kinumpirma niya na meron na siyang offer na natatanggap mula sa abroad. So doon siya magpupunta, baka daw sa Japan B-League. Ang isang problema ngayon, ito raw si Kaimani Ladi, yung 6'8 player na sana naman ang magiging number 1 pick kung hindi itong si Michael Phillips, ay meron din daw natatanggap na mga offer abroad. So baka itong si Kaimani Ladi sundan si Phillips sa paglalaro sa ibayong dagat. At kapag si Ladi ay nawala, medyo magiging mababaw yung draft dahil yung dalawang big men na yan, si Phillips at si Ladi, yan yung kinukonsidera na mga number 1 draft choices sana. Kung sila ay parehong hindi sasali dito sa draft, medyo magiging mabigat yan para dito sa PBA dahil alam naman natin na ang mga PBA teams ngayon hinahanap talaga big men at mataas talaga yung potential at credentials ng dalawang nabanggit na player. Siguro yan din ang dahilan kung ba't sila ay nakakakuha ng mga offer abroad. So tignan natin kung ito si Kaimani Ladi ay makaka-acquire nga ng draft pick or kung siya ay mapupunta sa ibang team sa abroad. Alam natin na susubukan ngayon yan na kunin ng mga PBA teams pero so far mukhang ito talagang si Ladi ay meron daw determinasyon na maglaro abroad. Kung sakasakali na itong si Kaimani Ladi ay mag-abroad, sundan si Michael Phillips, ang magiging malamang na number 1 draft pick dito itong si DJ Fenner na alam natin sigurado na nasasali sa draft. Although hindi ito center, sa height nito na 6'5", pwede itong maging wingman na siyang makakatulong naman doon sa team na makakadraft sa kanya. Most likely sa tingin ko Barangay Ginebra ang kukuha dito kay DJ Fenner dahil sa nilalaro ngayon ng Blackwater. Malamang itong Terra Firma ang maka-acquire ng number 1 draft pick. Although in fairness, pinipilit din talaga ng Terra Firma na manalo. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Joshua Giray at Rosales family, si Dexter Domer, si Judy Villarosa, si Ronald Perbosidad, si Anthony Alon, si Romeo Conchada, si Katsakino Ducusin, Joseph Pineda, si Malyari Mascariñas. Binabati din natin si Jonel Alagon, Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., Dexter Domer at ang iba pa.